2 taon na lang sana at abot kamay na ng dalagang si Kathleen Agustin ang kanyang pangarap. Pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng kanyang pamilya na makaahon sa kahirapan. 2 taon na lamang sana at magagawa na niyang mapatunayan sa lahat ng taong hindi naniwala sa kanyang kakayahan na sa kabila ng kahirapan ay magagawa niyang makapagtapos ng pag-aaral. Subalit ang pangarap na ito ni Kathleen ay hindi na niya maisa sa katuparan. Dahil noong April 8, 2026 ay natagpuan ang wala ng buhay niyang katawan. Niulat na nawawala, natagpuan na po mga kaibigan. Subalit nakalulungkot na balita, patay na po na matagpuan sa Mamburao. At yung suspect ko mga kaibigan ay sumuko na rin sa mga otoridad. Alamin Matagpuan ang isang babaeng ilang araw nang nawawala sa isang liblib na lugar sa Barangay Fatima, Mamburao, Occidental Mindoro nitong 8 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Kathleen Agustin, second year BEd student at residente ng Barangay Barahan sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. Huli siyang Una nang kumalat ang kanyang mga larawan online kasama ng mga panawagan mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kakilala. Humihingi sila ng tulong para matagpuan si Kathleen na bigla na lamang nawala at walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta. Ayon sa post, huling nakita si Kathleen noong gabi ng April 5, 2026 ng bandang alas 8 ng gabi. Hinatid siya ng nakababatang kapatid na babae sa crossing ng Barangay Barahan, Santa Cruz, kung saan ay mag-aabang ito ng sasakyan pauwi sa bayan ng Mamburao kung saan ito nagbo-board. May kailangan kasi itong asikasuhin sa school kinabukasan. Makalipas ang ilang minuto ay huli itong nag-send ng message sa isang kaibigan kung saan sinabi nito na nasa bandang Barangay Fatima na siya na sakop na ng bayan ng Mamburao at sumakay siya sa lalaking tinawag niyang Tito. Matapos noon ay wala na, bigla itong naglaho na parang bula at walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta. Hindi nakarating si Kathleen sa kanyang boarding house at nang subukan siyang tawagan ng kanyang kapatid ay hindi na siya makontak. Sa pag-aalala ay agad na silang nagpakalat ng panawagan at inireport ang pangyayari sa mga pulis. Hinanap na rin nila ito sa mga pwede nitong puntahan at pangakakilala subalit wala si Kathleen. Ang pamilya ni Kathleen ay tahimik at masayang naninirahan sa Barangay Barahan sa bayan ng Santa Cruz, Occidental Mindoro, kung saan pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao. Hindi pa ganap na maunlad ang bayan ng Santa Cruz kaya naman wala pa ritong kolehiyo. Ang mga estudyante dito na pumapasok ng kolehiyo ay kinakailangan pang magtungo sa ibang bayan para makapag-aral. Ang iba ay lumuluwas sa Kamaynilaan, ang iba naman ay nag-enroll sa susunod na bayan ng Sablayan o kaya naman sa bayan ng Mamburao. Mula sa Santa Cruz ay aabot ng humigit kumulang 1 oras ang biyahe bago marating ang Mamburao. Kaya naman mas magiging madali para sa mga estudyante doon ang kumuha ng boarding house at umuwi lamang tuwing weekend at walang pasok. Panganay sa magkakapatid si Kathleen, kaya naman hindi nalihim sa kanya ang paghihirap ng kanyang mga magulang para lang maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Kaya naman bata pa lang ay isa lang ang gusto nito, ang matapos niya ang pag-aaral at matulungan ang kanyang mga magulang. Nang makapagtapos ng high school ay nag-enroll si Kathleen sa Occidental Mindoro State College sa bayan ng Mamburao at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Elementary Education. Dahil nga bakasyon na ay umuwi si Kathleen sa kanilang bahay sa Barahan. Matapos ang mahabang araw ng bakasyon dahil nga sa nagdaang holidays, noong April 5, 2026 ay nagpaalam ito sa mga magulang na babalik ng Mamburao dahil sa may mga kailangan itong asikasuhing clearance, kinabukasan araw ng Lunes. Mula sa kanilang bahay ay malayo ang National Road kung saan dumaraan ang mga sasakyan papunta sa kabilang bayan. Kaya naman sa kayang motorsiklo ay inihatid siya ng nakababatang kapatid na babae hanggang sa crossing. Doon ay iniwan na niya ang kanyang ate at bumalik na siya ng bahay. Ito na ang huling sandali na nakita nilang buhay si Kathleen. Bagamat nasabi ni Kathleen na kasama niya ang lalaki na tinawag niyang Tito, ay naging malaking palaisipan nito sa kanyang pamilya. Sino nga kaya si Tito? At nasaan na si Kathleen? Habang lumilipas ang oras at araw ay mas lalong nadadagdagan ang pag-aalala ng pamilya ni Kathleen. Sa kabila kasi ng kanilang mga panawagan at paghahanap ay hindi pa rin nila ito nakita.
Maayos ang relasyon ni Kathleen sa mga magulang at kapatid. Wala itong nakasamaan ng loob at wala itong anumang dahilan para maglayas. May nobyo ang dalaga subalit maging ito ay hindi rin alam kung nasaan ang kanyang nobya. April 8, 2026, makalipas ang 3 araw na paghahanap, nang ganap na alas 12:05 ng madaling araw ay isang lalaki naman ang dumulog sa tanggapan ng kapulisan ng Santa Cruz Municipal Police Station. Ang nasabing lalaki ay nagpakilalang si Cesar Lee Calanza, isang magsasaka at residente din ng Barangay Barahan, Santa Cruz. Nagulat ang kapulisan ng Santa Cruz Municipal Police Station sa dahilan na sinabi ng lalaki sa kanyang pagdulog sa kanilang tanggapan. Ayon kasi sa lalaki na nakasuot ng kulay berdeng t-shirt, ay alam niya kung nasaan ang ilang araw nang hinahanap na si Kathleen Agustin. Kasama ang tauhan ng Santa Cruz Municipal Police Station ay itinuro ni Cesar Lee Calanza sa kanila kung saan niya dinala ang dalaga. Naganap na 1:30 ng madaling araw ay natagpuan ng wala ng buhay at naaagnas ng katawan ng biktima sa isang bakanting lote sa gilid ng National Road na nasasakupan ng Sitio Maculbo, Barangay Fatima na sakop na ng bayan ng Mamburao. Dahil nga wala na ito sa kanilang jurisdiction, ay agad na ipinaalam ito ng Santa Cruz Municipal Police Station sa tanggapan ng Mamburao Municipal Police Station. Agad namang rumisponde ang grupo ng Alert Patrol at Duty Investigator ng Mamburao Municipal Police Station at agad na nagtungo sa pinangyarihan ng krimen kung saan tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Walang kabahayan sa area na nababalutan ng malalagong talahib. Sa ilalim ng malalagong damo ay naroon nakahandusay ang katawan ng biktima na suot nito ang kulay puting damit subalit wala na itong suot na pang ibabang kasuotan. Kaya naman malaki ang posibilidad na ginahasa ang biktima bago ito pinatay. Dahil na rin sa statement ng suspect ay agad na nalaman ng pagkakakilanlan ng biktima na ang nawawalang dalaga at kolehiyala na si Kathleen Agustin. Nang ma-recover ang katawan ni Kathleen ay agad itong isinailalim sa post-mortem examination at kinabukasan April 9, 2026 ay agad din itong inihatid sa kanyang huling himlayan sa pampublikong libingan ng Barahan. Ito ay dahil na rin sa kalagayan ng katawan ng biktima. Dahil nga ilang araw na itong nawawala ay nasa advanced stage of decomposition na ang katawan kaya kinailangan na agad na ilibing. Sa huling update na inilabas ng Mamburao Municipal Police Station, ang suspect na si Cesar Lee Calanza ay nasa kanila ng kustudiya at una na ring nasampahan ng kasong pagpatay. Bagamat inamin nito na ginahasa niya ang biktima ay kinakailangan pa rin itong kumpirmahin ng mga investigador at hinihintay pa ang resulta ng autopsy. Ganun pa man, isa lang ang maliwanag ayon sa PNP ay gagawin nila ang lahat para maparusahan ng may sala at mapanugot ito sa kanyang ginawa. Ang panawagan ng pagkawala ni Kathleen ay napalitan ng kanyang mga larawan kasama ng mga mensahe ng pakikiramay at panghihinayang sa kanyang pagkawala. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.